Praise the Lord. Praise. Yan. So, anong sabi doon sa awitin ay, kanino daw sila magtitiwala? Sa Diyos. Sa Diyos lang magtitiwala. Amen. Kung wala ang Diyos at kung hindi sila nagtitiwala sa Diyos, maaaring wala sila sa harapan nyo. Dahil ang kanila pong Diyos na pinagkakatiwalaan ay Diyos na matapat, kaya nakikita nyo kung paano sila sumigaw, kung paano sila uminda, no? Dahil lahat ng kanilang tinatamasa ay galing lahat sa Diyos. At yun dahil sila ay nagtitiwala sa Diyos. Amen? Amen. So, hindi ko po alam kung naayos yung PowerPoint. Okay ba? Okay. So, syempre po, dahil bago ang lahat ay nakita nyo to, mga regalo. Yan. Sana all may regalo. So, salamat sa ating kapatid na nag-effort sa napakagandang mga gift. Dahil today is Father's Day. Yan. So, hindi naman tayo nadadala doon sa, sabi nga ay, sistema ng mundo. Kasi, syempre, sabi ano lang yan? System of this world. Pero dahil nakasulat din talaga sa, para siya nag-e-echo, nakasulat po talaga sa Bible, no, sa Word of God, that dapat ang mga father o yung mga tatay ay ino-honor talaga sila. Ito po ay matatagpuan natin sa, pwede na yung yung slides. Yan. So, pero bago po ang lahat, tayo po muna ay, muli ko po kayong inanyahang tumayo at tayo po ay manalangin. Tayo po ay tumayo, tanda ng ating paggalang sa ating Diyos na buhay, at can we bow down our heads and let us put ourselves in the holy presence of God. Hallelujah. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Sa iyo po kami nagtitiwala, Panginoon. Amen. And today, O God, we just want to honor you, Lord. Amen. We just want to acknowledge you, God, na kung wala kayo, O Diyos, wala kami, Panginoon, sa mundong ito, O God. Kung wala ka, kung hindi nyo kami minahal ng lubos-lubos, O Diyos, kami sana ay napahamak, subalit dahil sa inyong dakilang pag-ibig, aming Ama, ibinigay nyo ang inyong bugtong na anak na si Jesus upang kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya naman sa araw na ito, O Diyos, we just want to acknowledge you, O God, that truly you are our great, great Father, Lord. Kayo po ang Diyos na lumikha sa aming mga buhay. Kayo po ang may akda ng aming mga buhay. Kayo po ang nagmay-may-ari ng aming mga buhay, O Diyos. Kaya naman, Ama, kami ay tumatawag sa inyo ng Ama, Ama namin. Dahil kayo po ang aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Tanggapin niyo po ang aming sama-samang pagpupuri, pagsamba at pagdakila. Katulad nga ng aming inawit kanina, Panginoon, majesty. We worship you, Lord, with majesty, O God, sapagkat kayo po ang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Katulad ng isang hari na pinarangalan, Panginoon, nais namin kayo, O Diyos, na parangalan sa araw na ito, O God. At narito ang inyong mga anak, Panginoon, naglaan ng kanilang mga oras, O Diyos, sapagkat nais ka naming sambahin, O Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Kaya naman sa umagang ito, Panginoon, we invite your Holy Spirit, O God, to be with us once again, Lord, na manahan ka sa puso ng bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maunawaan namin ang aming mga responsibilidad, Lord, bilang magulang, bilang anak, O Diyos. Give us a teachable heart today, Father God, na maunawaan namin ang inyong mga salita, Panginoon, na nais nyo na ipamuhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, bilang magulang at bilang anak, O Diyos, sapagkat nais namin ganapin ang kalooban nyo sa buhay namin, Panginoon. Marami pong salamat sa inyo namin muli binibigay ang pinakamataas na papuri at parangal sa matamis at makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah.
Let everything that has breath, praise the Lord. Kaya habang may hininga ka, magpuri ka sa Panginoon. Hallelujah. Amen. So muli, Happy Father's Day sa bawat tatay na naririto at maging sa mga tatay na hindi din po natin nakasama. Sa mga magiging tatay pa lang, Happy Father's Day sa inyong lahat. Okay. Ang pamagat po ng mensahe, syempre po, Father's Day, kaya lubos-lubosin na natin, Ephesians chapter 6, verse 2 to 3. Okay? Honor your father. Syempre, pag sinabing father, kasama na yung mother. Pag sinabi kasing, actually, parents ito. So, father, kasi hindi naman pwedeng tatay lang, tapos walang nanay. Hindi siya pwedeng tawagin father kapag walang mother, di po ba? Okay. So, honor your father and mother, which is the first commandment, okay, with a promise that it may be well with you and you may live long on the earth. Amen? Ito yung sekreto ng mahabang buhay. Okay? So siguro po, sino po dito ang mga 50 na pataas? 50 pataas. Yes, itong mga 50 pataas, siguro ito yung mga nag-honor ng parents nila. Kasi po, sabi dito, live long. Mahaba daw ang buhay ng mga taong nag-honor ng kanilang parents. Amen? Amen. So, yon. And today po, bago po tayo dumako sa mensahe ng Lord, hayaan niyo po muna akong i-honor ko yung mga tatay na hindi man natin sila nakasama or just allow me to honor these fathers in my life, sa buhay ko. Dahil nung panahon kasi ay wala pang Facebook. Kasi ngayon, madali na lang mag-post, di ba? Happy Father's Day, tatay. Noong panahon namin, wala pang Facebook. So, baka na-miss ko yung pagkakataon na i-honor din yung mga taong pinanggagalingan ng aking pananampalataya. Next slide po. Today, I would like to honor my grandfather. Yan po yung aking lolo sa father side. Okay? At siya po ay, syempre matagal na, kinuha na siya ng Lord. Siya po ang aking ancestor who planted and started the seed of faith. Siya po yung nagpasimula ng pananampalataya. At hanggang ngayon, nagpapatuloy po yung gawain na pinasimulan ng aking lolo sa amin pong probinsya. Okay? Yung kanya pong lupain, ibinigay niya, pinatayuan niya ng church. Yung mga tao doon, hindi na umalis. Ngayon, sabi ng uncle ko, sabi niya, basta, sige, tumira lang kayo dyan. Basta, ang hinihingi ko lang sa inyo, tuwing linggo, magsimba lang kayo. Kaya yung mga tao doon, no, kasi probinsya, mura lang naman ang lupa doon. So, hindi pinagkait. So, ako po'y nagpapasalamat sa aking lolo na kung ano ako ngayon, sa kanya nagmula yung pananampalataya po namin. Amen? Next po. Ito naman po yung aking mga magulang. Ikaw yung aking papa na hindi ko rin po naabutan dahil namatay po siya during COVID time, nung pandemic. So, alam niyo po, pero hindi siya namatay sa COVID. Namatay lang po siya sa katandaan, 82? Ayan. Dahil natulog lang siya, di ba pag may edad na natutulog tuwing hapon, alas 3. So, alas 5 hindi na siya nagising. Ganun lang po. Umuwi na siya sa Lord. And ito naman po yung aking nanay ay isa din po siyang yung ginagawa ni Pastor Toto tuwing umaga, isa din po siyang Sunday school teacher. At ang tatay naman ng mama ko, wala akong picture sa kanya dahil syempre sobrang matanda na, isa din po siyang pastor. Pastor Rufino Gisem. Pinoy siya kung tawagin sa amin. So, ako'y nagpapasalamat sa mga magulang ko at sa aking mga grandparents. Next po, isa lang po sa itinuturing kong magulang din sa pananampalataya, isa sa naging bahagi din ng paglilingkod namin dito sa IBICCM ay si Pastor Arsenio Rigner. And I just want to honor him today also dahil nga Father's Day. Kasi akala natin babatiin lang natin yung mga buhay, no? Let us honor also those nung umuwi na. Nauna na silang umuwi sa Lord. Pastor Arsenio Rigner po. Next. Yan. Huwag din po natin kalimutan ang isa pong tatay na siyang nagpasimula who started the vision
of VICCM. Amen? At talaga pong pangalawang magulang ko rin siya dahil ninong ko po siya sa kasal. Amen. At syempre, next slide. Yan. The great faithful fathers of VICCM. Pero dito po kasi sa baba, sinali ko na lang yung mga anak, hindi ko siya makrap. Sorry po, pero nandyan naman yung mga iba pang tatay, yung mga bagong tatay, nandyan po. Yung sa taas, okay, yun yung 2 years ago yata yan na Father's Day. Yan, nakasama pa natin si JR. At sa baba po, yun po yung Mother's Day. Yan, hanapin nyo na lang kung nasaan kayo dyan. Yan, praise the Lord. At syempre, next slide. Yan, ito naman yung chef ng buhay ng Pamilya Yu. Yan, ang aming tatay, hindi lang siya tatay, kundi siya yung aming dakilang chef sa buhay namin. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Lord sa buhay ng ating mga tatay. Of course, sa bawat isa sa inyo na narito, no, binabati ko po kayo ng isang Happy Father's Day. Okay. Praise the Lord. Ang ating ang mensahe po ng Lord na matatagpuan po natin ito kanina nga po sa Ephesians chapter 6 verse 1 to 3. Babasahin po natin ang sabi po dito, children. So, hindi lang to para sa tatay, para dito sa children. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Obey your parents. Parang wala yata lahat. Ito, okay. Nandito ba lahat ng mga anak? Okay, children. Para to sa inyo. Obey your parents in the Lord. Okay. For this is right. Ito daw yung tama. Okay. Sa verse 2 po, sabi doon, honor your father and mother. Okay. Hindi pwede kasing father lang kasi katabi talaga ng father lagi yung mother. So, isama na natin ang mga nanay. Sa number 3, yung promise niya, sa verse 3, sabi doon, so that it may go well with you and that you may. Ito po ang kagandahan, kasi yung binasa ko kanina kasi sa NLT, ito po sa NIV, ang sabi po dito, that you may enjoy long life on the earth. May kasama siyang enjoy. Hindi lang mahabang buhay, kundi dapat nag-enjoy ka sa buhay na binigay sa iyo ng Lord. Amen? Next slide po. Okay. Tingnan muna natin, sino ba yung mga tatay sa buhay natin? Okay. Una muna, siyempre, acknowledge na natin that God is our ultimate Father. Walang tayong ibang tatay. Okay? Kasi may mga ibang relihiyon, meron sila lang sariling Holy Father. May tinatawag silang Father, kaya tawag nila Father. So sa atin po na mga mananampalataya, isa lang yung ating tatay, yung Diyos na gumawa ng langit at lupa. Ito yung Diyos na nabanggit sa Matthew 6:9-13. Actually, tinuro to ni Jesus. Sa prayer, sabi niya, Our Father who art in heaven. Sabi ni Jesus, manalangin kayo na ganito, Ama namin. So itinuro sa atin ni Jesus na ang Diyos na gumawa ng langit at ng lupa ay ating ding Ama. Amen. So, hindi ba kayo masaya doon na yung creator ng universe is tatay nyo? Amen. Hindi mo lang tatay si Manolito yo, tatay mo pa yung Diyos na gumawa ng langit at lupa. Amen? Amen. Ito po ay napakalaking karangalan. Yes. Matatagpuan din po natin to sa James 1:17. Ang sabi po doon, every good and perfect gift comes from your Father in heaven. Lahat daw ng mga mabubuting bagay, mabuting regalo, galing daw sa iyong Diyos na nasa langit. Sa iyong Ama na nasa langit. So, dalawa na po, no? Meron pong proof na ang Diyos po ay siya pong ating Ama. Sa Romans 8:15 naman po, dito po tayo binigyan ng pagkakataon. Sabi doon that we can cry out, Abba, Father. Pwede daw natin sabihin sa Diyos na Ama, Ama namin. Inadapt tayo. Although hindi talaga tayo biologically anak dahil nga hindi naman tayo mga Jewish people. Tayo ay Pilipino, tayo ay mga medyo hindi mataangos ang ilong. Pero bakit sinasabi dito na pwede nyo akong tawaging Abba Father? Because of the adoption. Nagkaroon tayo ng, tinuro po ito sa ating kagabi na sabi doon, kapag sa pamamagitan ng pananampalataya, we are the seed of Abraham. Tayo daw po ay
nasa, ano ba yung seed? Binhi na tayo ni Abraham sa pamamagitan ng ating pananampalataya. And the last verse is 2 Corinthians 6:16b. Ito din po ay nagpapahayag na ang Diyos ang ating Ama na nasa langit. So una, meron tayong Ama na nasa langit. Okay, pangalawang tatay. Marami tayong tatay, dalawa. Next slide. Ayan. Kaya po, meron din po tayong tinatawag na spiritual fathers. Ito yung pinanggagalingan ng ating pananampalataya. Ito yung mga taong nag-akay sa atin sa ating pananampalataya. Kaya po, pinakita sa inyo yung pictures kanina, sila yung masasabi natin ng mga spiritual fathers sa natin, okay? So, doon po sa nabanggit ko kainap na ipakita ko sa inyong pictures kanina. Although, sabi nga doon ang Diyos lang tagang ating tatay. But si Paul, doon po sa 1 Timothy, ang sabi niya, my son. Tawag niya kay Timothy ay my son. So, ibig sabihin, anak. So, si Timothy to Paul is, tawag niya is, my father in faith. Tatay niya sa pananampalataya. Si Pablo ang mentor ni Timothy. At hindi lang si Timothy, si Titus, maging sa Titus 1:4, ang sabi ni Paul, my son. Meron pong tao sa labas. Baka may order po kayo. Okay. So dito po ay tinatawag silang son. So ibig sabihin, meron din po palang tatay na spiritual fathers lang. Ito yung mga taong nagme-mentor sa atin. Ito yung mga taong nagtatyaga sa atin na magturo ng salita ng Diyos. Nakuha niyo po? Pangalawa. Pangatlo po, ito na yung ating biological father. Yan. Ito yung mga tatay natin na dala sa atin sa mundong ito. Okay. So, ito yung binanggit dito sa Ephesians na honor your father and mother, although sa God, palagi natin siyang ino-honor. But this time, ang turo po ni Pablo sa church ng Epheso is to honor your father and your mother. Hindi lang ito sa New Testament, maging sa Old Testament, nabanggit na rin po ito pang-apat na commandments ng God is to honor your father and your mother. So, wala kang dahilan upang hindi mo igalang ang iyong mga magulang. Okay. Next slide. Okay. So, ang honor po ay aralin natin. Ano po ba ang ibig sabihin? Ang honor po ba ay parangal lang? Like, ito mama ha, may medal ako. Bigyan kitang parangal. Ito, may natanggap ako sa school na certificate of recognition. Yun ba yung honor na binibigay natin sa parents natin? Yun bang ino-honor ba natin ang parents natin kapag namumupo tayo? Opo, lagit lang po, nandyan na po. Ganun po ba ang paggalang? Ang ibig pong sabihin ng honor in Hebrew, word is kabud. Means respect. Kabud. Sabi niyo kabud. Kabud. Yan, so Hebrew na kayo. Yan, so ibig daw sabihin ng honor your parents is to respect your parents. Simple lang, di po ba? Simple lang, irespeto daw natin ang ating mga magulang. So, paano natin sila i-respect? Sabi po dito, ang iba pang meaning ng respect is value others. Ano po ba ibig sabihin ng respeto lang ha? Paano po ba natin yun i-explain? I-simplify po natin ang salitang respeto. Okay? Una po, when you respect someone, you value oneself. Binavalue, pinapahalagan mo ang isang tao. Nakuha niyo po, kapag nirespeto mo ang isang tao, pahalagahan mo siya. Pangalawa po, mindful of others' feelings. Dapat daw, ano ba yung mindful sa Tagalog? Yung bang iisipin mo muna yung kanyang damdamin. Yan daw po yung respeto. Pangatlo po is being patient even when you disagree. Ang pagrespeto daw po sa isang tao ay bigyan mo siya ng mahabang pasensya kahit hindi ka agree doon sa sinasabi niya. Example, hindi ako agree sa sinabi ni Lane.
but I have to respect her, no? Maging patient ako sa kanya. Sige lang, okay lang yan. Although hindi ako nag-agree doon, pero I respect you. Dapat ganun daw po ang lagi ang ibig sabihin ng respeto. Meron pa po isa, avoid judgment. Huwag daw tayong mag-judge. Yung daw po ay, kunyari may nakikita tayong palpak ng isang kapatid o ng isang kaibigan, huwag kaagad natin i-judge. Let us respect. Bigyan natin siya ng benefit of the doubt. Baka naman, hindi natin alam ang buong kwento. Amen? Tandaan niyo po, sa kwento ay palaging dalawang side. So, huwag niyong pakinggan yung isang side lang. Iyon pa ang tawag doon is to respect. And the last is acting with integrity. Ano yung ibig sabihin ng acting with integrity? Ibig sabihin, we have to keep our promise. We must be being accountable. Dapat accountable daw po tayo. Yung bang, sige, ako na, mali ko na to. Parang, what is accountable in Tagalog? Yung bang, panindigan ko to. No, dapat may integrity. Yun daw po ay isang uri ng pagrespeto sa ating kapwa. In general. So, pero paano po natin i-honor? Paano po natin i-respect ang ating mga magulang? Paano po natin i-honor yung ating mga tatay? Lalo na sa araw na ito. Next slide po. Dahil syempre ako po ay mahilig talaga ako sa acronym. Inaral ko, Lord, how can we honor? How can we pay respect? How can we pay tribute to our fathers today? So, number one po, meaning ng father, number one, first is F, forgive. Bakit? Sabi po dito, forgive their mistakes, flaws, imperfections, and shortcomings. Dapat pala sa mga anak, matuto tayong magpatawad. By the way, ito pong sinabi kong how to honor our father is para po ito sa mga anak at para din po sa lahat. Dahil lahat naman tayo dito ay may magulang, di po ba? Okay. Para po sa ating lahat. So, pero specifically bilang isang anak, ganito natin dapat i-respeto ang ating mga magulang. Number one is to forgive. Ano bang dapat natin ipagpatawad? Forgive the mistakes of your fathers, of your parents, their flaws. May mga kahinaan sila. May mga imperfections sila. May mga pagkukulang din sila. Bakit? Kasi po, tao lang sila. Amen? Amen? Bakit kasi, bakit yung parents ng classmate ko, parang ang saya-saya nila, ba't ang bait-bait? No, mabait kasi hindi mo sila parents. Makilala mo lang yon kapag kasama mo sa bahay, di po ba? So dito po, alalahanin natin na walang tatay natin is hindi perfect kasi ang Diyos lang ang perfect. Amen. Kapag nagkamali ang ating mga magulang, okay. Hindi naman kasi Diyos yung parents ko kaya po pwede pa rin silang magkamali. Amen? At ang sabi po sa Matthew 6:4-15, forgive. Magpatawad tayo. Forgive us our sins as we forgive those who sins against us. Kung hindi ka marunong magpatawad sa magulang mo, talagang nagtanim ka ng sama ng loob, alam mo ba na hindi ka rin patawarin ng Diyos? Kasi yun ang sinabi niya sa Matthew 6:14-15. At may sinabi pa siya sa Colossians, sabi doon, okay, sa Ephesians muna, Ephesians 4:32, be kind and compassionate to one another. Magiging, ano ba yung kind? Magiging mabuti ka, maging compassionate ka, maging maawain ka, no? Huwag basta-basta yung ikaw lang ang nasusunod. Bigyan mo rin ng pagkakataon na magpatawad. At sa Colossians 3:13 po, binanggit din ulit doon na magpatawad din tayo. Forgive as the Lord forgave you. Magpatawad ka kasi pinatawad ka ng Diyos. At isa daw sa mga natutunan ko sa Bible study natin, 3 kasalanan na hindi napapatawad is una is yung blasphemy of the Holy Spirit. Blasphemy against the Holy Spirit. Pangalawa, yung hindi ka daw marunong magpatawad. Hindi ka rin patatawarin. So kapag feeling mo, nasaktan ka ng magulang mo, feeling mo,
pumalpak siya sa part na yon, patawarin mo siya. Kasi ang Diyos mismo nagpatawad. Amen? Amen! Hindi ko narinig yung amen ng mga anak. Sabihin siguro, pinaparinggan kami nito. Hindi po. Actually, 2-3 weeks pa ito, prepare ko na to nung sinabi sa akin na sa Father's Day ikaw. So, huwag niyong sabihin na para sa inyo to. Matagal na tong nilagay ng Lord sa puso. Para sa lahat ng mga anak at para sa lahat ng mga magulang. Amen? Pangalawa po, Father, F-A. Ano naman po yung A? Appreciate. Learn to acknowledge. Express gratitude for their sacrifices. And love. Actually, love yan. Nagkamali lang sa type. And love that they have given you. Matuto daw tayong i-appreciate. Matuto tayong i-acknowledge yung pagmamahal ng ating mga magulang. Yung mga sakripisyo nila na hindi natin nakikita. Marami pong sakripisyo ang ating mga magulang, ng tatay at nanay nyo na hindi nyo nakikita, hindi nyo lang alam. Natutulog yan sila, gumigising, umiiyak, ano kaya ang pang-tuition ko? Ano kaya ang pambayad ko sa bill? Sa ganito lahat, hindi nyo yan alam kasi ang alam nyo, humingi lang ng baon. Amen, mga yun? Amen. Hindi nyo alam, kaya kailangan i-appreciate natin sila. Kasi ang sabi sa 1 Thessalonians 5:18, and everything give thanks. Sa lahat ng bagay, mapagpasalamat ka. Kaya, pasalamatan mo ang tatay mo, pasalamatan mo ang nanay mo. Amen? Next po. T. Treasure. Ano ibig sabihin ng treasure? Treasure. Treasure the remaining years of your parents. Treasure means, pahalagahan mo ang nalalabing taon ng mga magulang mo. Yes. Amen? Amen. Sapagkat hindi mo alam ang mangyayari bukas. Lately lang po, or 2 weeks or a month ago, ay meron po isang sikat na artista na namatay. Hindi ko lang po babanggitin. Siya ang sikat na artista, babae siya. At nung during sa funeral service niya, napakaganda ng mga mensahe na binigay ng kanyang 5 anak. Nakakaiyak, no? English, ang ganda ng pagkasalita. Pero meron doon isang nag-comment, sabi niya, sana sinabi niyo yan nung buhay pa ang nanay niyo. Kasi nung buhay pa ang nanay nila, pinabayaan nila. Tapos nung namatay na, ang ganda na ng sinasabi. Sana, hindi pa huli ang lahat. You will never know when will be the last time na makasama mo yung parents mo because life is too short. Alam niyo po ba yung nangyari kahapon, the other day lang, yung Air India Flight 171? Bigla lang bumulusok yung eroplano. Yung isang ano doon, merong isang tao doon, isa siyang Indian na national na nagtatrabaho siya sa Europe, London, okay? Ano siya, sa computer yata, analyst, whatever. For 6 years, hindi siya umuwi sa India. Kasi gusto niya, nagtrabaho siya para makuha niya yung kanyang buong pamilya. So, nung time na yun, after 6 years, umuwi siya sa India, with all the documents, papel niya na pwede niya nang dalhin ang kanyang asawa at ang kanyang 3 anak. So sa pagsakay nila, nagpicture pa sila. Sabi niya, next stop will be home. Yung asawa niya, doktor siya sa India, pinag-resign niya. Kasi gusto nilang bumuo ng bagong buhay sa London, sa Europe, sa London, no, magkasama. Pero ano nangyari sa isang iglap? Natapos ang kanilang buhay. Ganun lang po kaiksi ang buhay. Hindi natin alam. Sabi nga po ng isang, lagi kong ina-appreciate na isang quote-unquote na, live as if today is your last day. Kasi kung iisipin mo na, ito na yung last day ko, bukas hindi ko alam, kaya gagawin ko na yung nararapat para sa parents ko. Basta tingnan po natin yung isang poem po dito. Sabi doon, love your parents and
and treat them with love and care. You will only know their value when you see their chair. When you see their empty chair. Huwag niyong hayaan na pag nakikita niyo yung upuan na empty na, doon niyo pa lang sila pahalagahan. Ngayon pa lang pahalagahan niyo na ang iyong mga magulang. Amen? Katulad ng isang treasure, katulad ng isang mamahaling gold, mamahaling regalo, ganyan dapat tinitreasure natin ang ating mga magulang. Amen? Amen, mga youth? Amen, mga anak. Okay. Next. H. Father. Yan. Help. Yan. Help them build or fulfill your dreams. Tulungan nyo ang mga magulang nyo na tuparin ang iyong mga pangarap. Kasi kung hindi nyo tutulungan ang iyong mga magulang, hindi nyo maa-attain, hindi nyo mararating yung pangarap nyo sa buhay. Sapagkat ang sabi ng Diyos sa Jeremiah 29:11, ang Diyos talaga, maganda ang plano sa buhay ng bawat isa sa atin. Kayo, may mga plano kayo sa buhay nyo. Ang mga magulang, may plano din kami, may plano din kayo sa buhay nyo. Kanya-kanya tayo ng plano. But, for us, para ma-fulfill natin yung plano ng Diyos sa buhay natin, magtulungan tayo. Paano ko ba matulungan ang magulang ko na ma-attain ko yung pangarap ko sa buhay? Example, ako gusto ko maging doktor. So dahil wala namang kakayanan ng magulang ko, tutulungan ko yung sarili ko sa pamamagitan ng mga magulang ko. Mag-aral ako mabuti, yun po ang maitutulong natin. Mag-aral kang mabuti para matupad mo yung pangarap mo kasama ang iyong magulang. Hindi po pwedeng hindi. Huwag mong sabihin na responsibilidad mo, magulang ka, kaya responsibilidad mong pag-aralin ako. No! Hindi po. Hindi po sole responsibility ng isang magulang na pagtapusin ng anak. Magkasama po kayo ng nanay mo, ng magulang mo na tuparin ang pangarap mo. Yes. Amen? Hindi po. Nag-iisa ang magulang mo para tuparin ang pangarap mo. Samahan mo siya, tulungan mo siya upang maabot mo ang pangarap mo. Yes. Huwag mong ipamukha sa nanay mo, sa magulang mo na, tay. Huwag mo akong anuhin, ha? Huwag kang ganyan. Responsibilidad mo akong pag-aralin. Hindi po. Responsibilidad po ng parents, pero tulungan po natin yung ating mga magulang upang makamit natin ang pangako ng Diyos. Ang pangako ng Diyos na ikaw ay mapabuti, hindi ka mapasama, maganda ang kinabukasan na naghihintay sa inyo. Yes. Amen? Amen. Tutulungan ba natin sila? Amen. Praise the Lord. And last, Father, E. Yan, E. Encourage. Learn to encourage your parents during their aging process. Hindi nyo alam, kailangan din pala ng parents nyo ang encouragement mula sa inyo. Baka hindi nyo alam. Lalo na sa mga magulang na nasa 40s, 50s, 60s, 70s. Meron na po yung tinatawag na hormonal imbalance. Lalo na sa mga nanay. Hindi ko alam, bigla na lang emosyonal lang isang nanay. Hindi niya yan gusto. Dahil lang meron siyang tinatawag na hormonal imbalance. Pero huwag ka rin namang mag-ano doon na, hindi, huwag niyo akong anuhin. Huwag niyo akong kausapin, may hormonal imbalance ako. Huwag naman ganon. Ang ibig ko pong sabihin, unawain din po natin yung ating mga magulang dahil sa totoo lang, may nangyayari po sa kanilang mga katawan dahil sila po ay tumatanda. At pagdating ng panahon na kayo naman ang matanda, maunawaan nyo na. Kaya nga sabi ko nga, nung nag-uusap kami, sabi niya, aray, namanhid ang aking kamay. Okay lang yan, kasi 60s ka na, 50. Siguro po nga, ang isang tao ay nasa 20s pa lang. 20 ka na ba, Luigi? Okay. Kung si Luigi ay namamanhid ang kamay, may problema yon. Pero tayo na nasa 50 to 60, pag namamanhid, kasama na yon ng buhay ng tumatanda. Kasi nag-degenerate na ang ating mga cells. Alam niyo po ba yon? Kaya kailangan natin ng exercise, kailangan natin kumain ng tamang pagkain. So, ibig ko pong sabihin, learn to encourage your parents, your father, your mother, kasi meron din silang pinagdadaanan. Alalahanin niyo yung mga panahon na sila din yung nag-encourage sa inyo. Noong mga panahon nagagalit kayo kapag pinagsusulat kayo ng pangalan nyo. Sino po dito ang mahaba ang pangalan? Na dala-dalawa.
Katulad ni Lloyd Isagani. O diba? Sabi niya, naano siya kasi ang haba ng isusulat niya. Pero pinagtsatsagaan ka ng magulang mo na isulat mo tong ganito. Diba? Nung nag-aral ka ng bike, ilang beses kang sumimplang, pero hindi ka sinukuan ng magulang mo. Kaya mo yan. Kita mo na lang nandoon na nagbabike na. Ganun. Hindi kayo sinukuan ng magulang nyo, kaya huwag nyo din silang sukuan. Yes! Amen? Praise the Lord! Palakpakan natin ang Panginoon. Kasi ang sabi ko sa 1 Thessalonians 5:11, encourage one another and build up each other. Encourage mo. Kung kini-encourage mo nga yung classmate mo how much more yung parents mo. Amen? Amen. Praise the Lord. Nung tinuturuan ko pa iniiyakan ko talaga to yung kung si Elijah, nung bata pa to, tinuturuan ko siya kasi bago ako umalis, balik sa Saudi, 4 ba siya or 5, tinuturuan ko siya, elephant. Elephant. Sabi niya, elephant. Elephant. Sabi niya, elimak. Ulitin ko ha? Sabi niya, fan. Elephant. Sabi niya, elimak. Kung ikaw na nga magturo dito man. No, minsan, may mga ganun na ang parents po, example lang po, ang parents po, ganun po katyaga para matuto po tayo. Amen? Amen. So, pagtyagaan nyo rin ang mga magulang nyo during their aging period. Matanda na yan si mami, matanda na yan si mama. Iwan ka na lang dyan. Kami na lang mamasyal, dyan ka lang sa bahay. Mag-Facebook ka na lang dyan. Men, encourage our parents. And the last R, Father. Meaning daw ng R is repay. Actually, ngayon ko lang din ito nalaman nung nag-aaral ako. Repay. Pero huwag niyo sabihin na bayaran niyo yung parents niyo. Alam niyo po sa Tagalog.com or sa dictionary po, ang ibig pong sabihin ng repay is bumawi, suklian, gantihan, or tumbasan. Yun po yung ibig sabihin. Hindi po ibig sabihin na, oy, ito yung resibo nung nung nasisaryan ako, nag-aral ka sa college, diaper mo ganun, ito, bayaran mo to. Hindi po ganun ang ibig sabihin ng repay. Basahin po natin sa 1 Timothy chapter 5, verse 4. But if a widow, actually sa bilang ang ating dito, ang ating context, pero basahin na rin natin, but if a widow has children or grandchildren, this should learn first of all to put their religion into practice. Gawin daw practice yung kung ano yung natutunan natin sa church. By caring for their own family. Okay, so ito na. And so, repaying their parents and grandparents, for this is pleasing to God. Amen? Dapat pala, we have to repay our parents and grandparents sapagkat ito daw po ay nakakalugod sa Diyos. Hindi ko ibig sabihin na bayaran nyo ang inyong mga magulang, kundi bumawi kayo sa kanila. Suklian nyo yung lahat ng mga sakripisyo nila. Gantihan nyo, tumbasan nyo lahat ng pagmamahal at sakripisyo ng magulang nyo. Hindi po ito. Kaya ako nung nabasa ko to, this week lang sabi ko, hala. Kasi di ba maraming post sa Facebook? Maraming post sa Facebook na hindi obligasyon ng anak na bayaran ang magulang. Yun po ay sa pamantayan ng mundo. Marami kayong makikita post, di ba? Na hindi responsibilidad ng anak na tulungan ang kanilang magulang. Kapag sila ay nasa pag-asawa na hindi po, ito po pala ay ayon sa salita ng Diyos. At ang sabi dito, this is pleasing to God. Ito ay nakakalugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat at nakakalugod sa Diyos. Amen? So sabi ko nga, gusto ko nga mag-repay. Although wala na yung parents ko, wala na yung mga, kaya pinakita ko, na kahit wala man sila, gusto ko silang parangalan sa buhay ko. Amen? Na sana, alam mo ba yung picture na yun, yung mama at papa ko, yun yung unang time na trinit ko sila sa Jollibee dahil may trabaho na ako. And, sa Cebu yung na Jollibee kasi dinalaw ko po yung ate ko na nanganak. Ito yung first time na nag-trinit ko yung parents ko sa
Jollibee kasi sumahod na ako noon sa nag-abroad. Actually, umuwi ako noon galing abroad. And the last time na na-treat ko yung mother ko is just before she left. She went home to the Lord. Nasa hospital siya. Sabi niya, "Nak, bili mo ako ng Jollibee." Sabi niya sa akin. Kasi nung panahon namin, big time ang Jollibee. Ngayon, hindi na, no? Mga ano na ngayon? Mga Starbucks, mga ganon, Contis, ano pa ba? Anyway, so sabi ko, ito pala, dapat pala, kailangan natin tumbasan yung pagmamahal nila. Kaya kung buhay pa yung parents nyo, hindi to pera eh. Hindi to patungkol sa pera. Maaaring tumbasan nyo ng panahon, tumbasan nyo ng pagmamahal, ng paggalang, lahat, ibigay natin sa ating mga magulang. Amen? Amen. 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 Sapagkat ito talaga ang duty ng isang mananampalatayang mag-anak. As Christian family, okay? Alam niyo po ba na galit ang dyablo sa isang mananampalatayang pamilya? Yes. Ha? Yes. Gusto lagi ng dyablo na wasakin ng isang pamilya kasi pag wasak na, hindi na buwang pamilya nyo, nakakapasok na siya. Ayan. Yan. Worship kayo dyan eh. Diba? Yan lagi ang inaano sa atin ng kalaban. But, kapag tayo ay ginampanan natin ang ating obligasyon bilang magulang, ginampanan natin ang ating obligasyon bilang anak, buo ang ating pamilya na naglilingkod sa Diyos, magaganap ang katulad ng sinabi ni Joshua, that as for me and my house, we will serve the Lord. Amen! Siguro ngayon hindi pa. Maring ngayon hindi mo pa bit-bit ang buong mag-anak, but time will come na sama-sama kayong mag-anak sapagkat ito yung sabi ng Diyos. Sabi na kanyang salita, manampalataya ka, ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. So, kapag klinay mo ito, mangyayari ito sa buhay mo na one day, kasama ko yung mag-anak ko na dadalo sa gawain na maglilingkod sa Lord. Amen? Meron po ba tayong natutunan doon? Sa Father, forgive, appreciate, treasure them, help them, and repay. Amen? Encourage. Yun yung isa sa mahalaga. Encourage natin yung ating mga parents. Kasi hindi nyo alam, nanlulupay-pay na rin sila. Hindi nyo alam, nangihina na din pala yung parents nyo. Ang nakikita nyo kasi sa parents nyo, yung palagi lang nagagalit. Mama ko na to, yung tatay ko na to, lagi na lang nagagalit, pero hindi. Sila po, nangangailangan din sila ng encouragement ng kanilang mga anak. And today, bago mag-alauna, iiwanan ko sa inyo ang isang nakakalungkot po, pero meron pong meron pong consequence kapag hindi po natin in-honor ang ating mga magulang. Meron pong karampatang parusa or consequence kung hindi natin i-honor ang ating mga magulang. Ito po ay matatagpuan natin sa Malakay chapter 4 verse 5 to 6. Actually, ito yung pag sinabing Malakay, ang alam natin about tithes. But this is the prophecy of Malakay. Sabi niya dito, "See, I will send the prophet Elijah to you before that great day and dreadful day of the Lord comes." Ito yung bago daw dumating ang Diyos, bago dumating yung katapusan ng mundo. Sa 6, sabi nito, "He will turn the hearts of the parents to their children and the hearts of the children to their parents." Ano pong ibig sabihin ito? Na ibabalik ng Diyos ang puso ng mga magulang sa kanilang mga anak at ang anak sa kanilang mga magulang. Ibig sabihin, bago dumating yung araw ng paghukom, kailangan magkaroon ng reconciliation ang bawat magulang sa kanyang mga anak at ang anak sa kanyang magulang. Kapag hindi po ito mangyayari, ang sabi po doon, ito po ay prophecy po ito ni Malakay. Isa po siyang minor prophet. At ang sabi doon, kapag hindi mangyayari, sabi dito, "I will come and strike the land with total destruction." Magkakaroon ng destruction kapag hindi po manunumbalik ang relasyon ng magulang sa anak at sa anak sa magulang. Meron pong consequence, pero meron din pong pangako.
Meron pong pangako ang Diyos doon sa verse 3, sabi doon, be well with you that you may enjoy long life. Kapag naman ginawa natin yung part natin na i-honor yung ating parents, God will give us the enjoyment of life. Hindi po killjoy ang Lord. Nakakala nyo kapag pumasok ako dyan, kapag nagsisimba ako dyan, ayaw mo dyan kasi walang kaligayahan dyan. Puro lang kayo, amen, praise the Lord. Pero, kapag ginanap natin ang kalooban ng Diyos, i-enjoy natin ang mahabang buhay na bigay ng Lord. Amen? Palakpakan po natin. Last, Happy Father's Day. Gusto ko pong pasalamatan lahat ng mga tatay sa pagmamahal nyo at sa commitment nyo. Kasi kung walang commitment, wala kami na mga anak ngayon. Amen? Kasi kung walang commitment ang isang tatay, maaaring tinapon ka na lang doon sa basurahan. Amen? Dahil ang tatay mo, hindi ka lang minahal, meron siyang commitment na palakihin ka, na itaguyod ka sa paglaki mo, kaya ka nabuhay sa mundo nito. Maraming mga maraming mga babies, makita lang sa mga baby patrol, makita nyo, isang bata, isang sanggol, nakita sa gilid ng basurahan. O diba? Sapagkat ang taong yun, wala po siyang commitment. Pero dahil ang mga tatay sa BICCM ay mapagmahal at mayroong commitment, now we have to honor them today. We have to say Happy Father's Day sa lahat ng mga BICCM fathers. God bless you all. Hallelujah. At gusto ko pong tawagin lahat ng mga tatay tumayo dito sa ating harapan. Time naman natin to na i-bless natin sila. Amen? Pwede ko po bang tawagan lahat ng mga parents? Hindi lang po tatay, parents. Sapagkat sinabi po dito, honor your father and mother. Parents po, lahat po ng parents. Nanay, tatay, lahat po tatayo dito. Okay? At yung mga anak, kayo yung magpipray sa parents nyo. Declare blessing and encouragement sa parents nyo. Baka meron pa kayong medyo sama ng loob, forgive them. Kasi tao lang din sila. Amen? Let us release the blessing. Hallelujah, Ninang. Parents po, parents din po. Tayo din po. Harap kayo sa inyong mga anak. Parents, dito po. Father po dito. Dito po ang mga mother. Kasi mother also are parents. You are also parents. Okay? At sa lahat ng mga anak, tumayo po kayo. Mga anak, tayo kayo. Okay? And I just want to release blessing to your parents. Release nyo po. Ate Net, dito po kayo. Hallelujah. Yes. Taas po natin ang ating mga kamay. Release your blessing to your parents. Pray nyo po ang inyong mga tatay, ang inyong mga nanay. Sapagkat kung wala sila, wala tayo ngayon sa mundong ito. Amen. Hallelujah. Yes. Let us pray. Hallelujah. Dakilang Diyos. Salamat po, Ama, sa inyong mga salita, O God. Lord, salamat sa inyong mga salita na aming natutunan, O God. Na tunay, O Diyos, na sa inyo nagmumula, Panginoon, ang commandment, Lord, that we have to honor our parents, we have to honor our father and our mother, O God. Salamat po, O Diyos, sa pagpapaalala sa amin, Panginoon. Kaya naman sa araw na ito, O God, amin pong dinideclare, amin pong nire-release ang blessing, O God, sa lahat ng mga tatay na narito, Panginoon, sa amin, sa parting ito, Panginoon, we just want to release the blessing upon blessing sa buhay ng mga tatay ng BICCM, O God. We just want the favor, O God. Favor upon favor and blessing upon blessing sa buhay ng aming mga tatay, O God. Lord, I declare good health sa bawat tatay na narito, Panginoon. I declare, Lord, the fullness of your grace upon their lives, O God. Na matuto sila, Panginoon, na magiging mapagpasensya sa kanilang mga anak. Matuto sila, Panginoon, na magpakumbaba, O Diyos, ayon sa inyong mga salita, Panginoon. Kaya naman, Lord, I pray for your divine protection sa bawat tatay na naririto, Panginoon.
Cover them, Lord, with your heads of protection, Father God. Salamat po, Panginoon. Give them the knowledge, Lord, kung paano po, Panginoon, pangunahan ang bawat pamilya, Panginoon namin, O Diyos. At Panginoon, maging sa mga magulang na narito, sa mga nanay na narito, O Diyos. Lord, we speak blessing upon these parents, O God, upon these single parents, Lord. Kayo, Panginoon, na nakakaalam, Panginoon, sa nilalaman ng kanilang mga puso, Panginoon. Wala man dito, Panginoon, ang kanilang mga partners, Lord. I pray, O God, that you are going to bless them, O God. All the mothers na narito, lahat ng parents na narito, Panginoon. Give them wisdom, Lord, kung paano po, Panginoon, ang pangunahan at palakihin, Panginoon, ang kanilang mga anak, O Diyos. Salamat po, Ama, kung gaano nyo kami minahal, Panginoon. Turuan nyo rin po kaming magmahal. Panginoon, maging kahit sa mga panahong parang nahirapan din kaming mahalin ng aming mga sarili, Lord. Thank you, God, that you are the one who sustain us, Lord. Kayo, Panginoon, ang patuloy na nagsusustain sa bawat isa sa amin, Panginoon. And we thank you, God, that we have that opportunity, we have the privilege to call you Abba, Father. Meron kaming karapatan na tawagin kang Ama namin. Kaya naman, O Diyos, sa akin pong pinagkakatiwala, Ama, lahat ng mga magulang na narito sa inyong harapan, na nasa harapan namin, Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa, O God. I speak blessing upon blessing and favor upon favor in Jesus' name. In Jesus' name. Salamat po muli sa inyo namin binibigay ang pinakamataas na papuri at pagsamba, pagdakila, pagluwalhati, parangal at pasasalamat sa nag-iisang Diyos, ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen.